Masayang araw po, mga ka-PL. Pagkatapos pong mag-speech ni Mayor Baste Duterte noong araw ng Davao, kasabay ng kanyang pagdeklara ng war on drug, na ambush interview itong alkalde, mga ka-PL. At mas matindi pa ang sinabi niya sa ambush interview kaysa sa noong speech niya na siya nga ay nagdeklara ng war on drug. Ito ho yung video. Nako, kabahan na kayo. Kayong mga dealer ng ipinagbabawal na gamot at maging mga gumagamit, mga ka-PL. Walang patawad. Manang-mana talaga ito sa tatay. Like father, like son talaga, mga ka-PL. Akala ko si Inday Sara ang nagmana. Hindi. Ito ho ang nagmana kay Tatay Digong. Para sa malasakit, sa mga nasasakupan niya. Siyempre, mayor pa lang siya eh. Kung siya na maging presidente, para na sa buong bansa ang malasakit niya. Gagawin niya ang lahat para lang wag maligaw ng landas, wag maging bangag yung mga kabataan katulad ni Dayunyor. Mayor, sana ikaw na lang yung presidente, no? Buti ka pa eh. Meron kang yag balls para magdeklara ng war on drug, pero yung isa dyan, tutulog-tulog sa pansitan. Wala lang, kukuya-kuyakoy lang ang buang. Ayun, meron na naman di umanong naka-schedule na larga sa Amerika at saka sa India. Diyan siya magaling. Patsal-patsal, travel-travel, party-party, tapos minsan, pulbo-pulbo. Ito yung video ni Mayor Baste Duterte, mga ka-PL, panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga ka-DDS, mga ka-PL, at mga kababayan natin na hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At paki-click na rin po ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike naman po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Mayor Baste, saludo po kami sa iyo. Ayan, 2 kamay. Pero kay Dayunyor, sasaludo sana, kaso biglang gumanon. Sumablay. Kasi sablay din eh. Dayunyor, anak ng patula, dinaig ka pa ng alkalding Bagito. Matagal ka na sa politika, pero parang Bagito ka pa rin. Ito na yung video, panoorin na po natin. Bona ko dere, hindi mo mahawa, hindi mo undang, at yun tamo. Dili ka board nga madaot family, mga community, tungod lang ana for your selfish venture. Gusto lang ka mo dato, mamaligya kag droga, niya, imong daoton ang lain tao tungod sa imong because of your greediness. Probably, I have the data. If you want it, I can provide it later. But there is an increase in illegal traffic. And mo kining mulok yun sa mga kapitan. Not the increase. Well, you cannot close our borders now. Lisod. Di na siya basta-basta nga kuhan. Buktan nimo unless we are our own sovereign state at butang tag-border diha una imo nang abrihan bitaw sa kanang doon sa imo. Mayor, bakit challenge mo kapatid? Well, I just need their cooperation. Kana lang yun. Cooperate na sila sa police. Maura na. And that's it. So, kinanglan, bantayan po nila mga community. Kung saan ay mga suspicious activities, hindi nila i-tolerate. Mayor, would you give a timeline to our new city director when it comes to the reduction of drug cases in levels? For as long as he is the city director, then he will be actively
buhaton to niya kung stand by my pronouncement. Sir, gitagan mo sila chance to lead Davao City. Tanong sa deadline na Ugma dayon hawa na mo dire, panghipos na mo sa inyong mga gamit karon hawa na mo. Then I am sorry if you dakpon mo o niya musukol mo. Di mamatay mo because I will tell the police na musukol yun because I cannot allow nga akong mga police, ang atong mga police mo yung mga disgrasya anak. Mayor, there are worries, like yung topic, Mayor, there are worries kasi na pag ma-serve na yung arrest order against Pastor Apollo Kibuloy here in Davao City. I do not want to comment because that is a national matter and we're talking about something else. But what will be your... Oh, ayun na nga. Bisaya na naman ang mga sinabi ni Mayor Baste, mga ka-PL. Pahihirapan na naman ako sa translate nito. Sige ho, ita-translate ko po. Talagang pinahihirapan ako ni Mayor Baste. Oh, para sa inyo, mga ka-PL, tatagalogin ko yung mga sinabi niya. Oh, eto ho. Mibahad. Ayan, pakita ko muna sa inyo. Ayan. Watch. Oh. Ania ang pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte atol sa interview sa media. Ambush interview po ito. Sa baba lang ito eh. Di ba? Oh. Ang sabi ho dito, ito daw po ang interview kay Mayor Baste kalinsabay ng kanyang interview sa media. Oh. Mibahad si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa Davaoenos nga pamatyon na naknapatula talaga niya ang bisan kinsang dili muundang og paggamit sa illegal na droga. Hala, mga adik na mga silingan, pangundang mo, mga matay mong tanan. Ang sabi ho dito, mga ka-PL, nagbabala si Mayor Baste Duterte sa mga Davaoenos. Sa kahit sino na pag hindi tumigil sa paggamit sa ipinagbabawal na pulburon, mga ka-PL, tai chi. Ayan, mata-tai chi kayo. Hindi niya naman po ito sinabi nung sa speech niya. Ang sinabi niya lang yung mga dealer. 'Di ba? Etong mga maging gumagamit man lamang, damay-damay na to. Tama yan, Mayor. Para pag tumigil sila sa paggamit, ngayon yung mga dealer hindi na papasok sa Davao para magbenta ng pulburon kasi wala na gumagamit sa Davao. Natakot kay Mayor kasi kahit yung mga gumagamit, tai chi. Ayan, wag na tayo magbenta sa Davao. Zero. Di ayos. Di ba? Ayan yung mga utak ni Tatay Digong. Di ba? Like father, like son nga. Mas matindi, no? Ito pa. Atol sa interview sa Davao Media, gitagaan sa Mayor Baste og panahon nga mupahawa sa dakbayan ang mga badlungon sa Katilingban. Kalinsabay daw po ng interview ni Mayor Baste Duterte, mga ka-PL, binigyan pa ng panahon. Napakabait. Binigyan pa ng panahon ni Mayor Baste etong mga pasaway sa lungsod ng Davao na umalis. Sino-sino yung mga pasaway? Siyempre, yung mga nagbebenta. At saka yung mga gumagamit, kung hindi mo kayang itigil, lumayas ka na. Pero kung kaya mo naman itigil, manatili ka sa Davao, pero tumigil ka sa paggamit. Yan. Lumayas na kayo. Kayong mga nagbebenta. Kasi, may kalalagyan talaga kayo, malilibing talaga kayo. Kung ayaw nyo lumayas, di ba mas matindi? Butyag pa niya nga mitaas ang ihap sa kaso
sa illegal drugs subay-sab sa mga mulo sa barangay opisyal. Sabi di umano ni Mayor Baste, mga ka-PL, dumarami po ang bilang ng mga kaso sa illegal na pulburon. Ayon na rin po sa mga daing ng mga barangay official. Siya nga naman, ang unang makakaalam niyan, yung mga barangay official. Kasi sila po ang nakakakita ng kanilang mga kapitbahay, si Kapitan, si Kagawad, si bumalik na naman. Di ba tumigil na yan? Nanumpa na yan, nag-promise na yan na hindi na gagamit o magbebenta, pero bumalik na naman. Ayan, syempre. Sila ang makakasaksi, sila ang makakita at sinumbong siguro kay Mayor. At hindi lang siguro isang barangay ang nakapagsabi sa kanya na, Mayor, dumarami na naman. Baka maraming barangay sa Davao na ang nagrereklamo, mga opisyal. Kaya ito, napikon na si Mayor Baste, nagdeklara na ng gera kontra droga. Ipinagbabawal na droga, pasensya na, medyo inuubo pa. Eto na po yung mismong sinabi niya. Tinanong siguro siya ng media. Ito po ang sagot Ugma dayon, hawa na mo dire. Bukas agad, yan. Bukas. Lumayas na kayo dito. Umalis na kayo dito. Yan. Panghipos na mo sa inyong gamit. Ayusin nyo na yung mga gamit ninyo. Mag-empake na kayo ng mga gamit ninyo. Sabay layas. I'm sorry kung dakpon mo, unya mo, sukol mo, di mamatay mo. Hala. Sorry daw, pasensya na kung kayo huhulihin at manlaban kayo, no? May dala ring bangbang, patay. Aniya? Mamamatay kayo, sabi niya. Kesa nga naman sa mga pulis, ang mga margabyado, papaano naman po yung pamilya? Matino naman po yung mga kapulisan sa Davao. Siyempre, hindi hahayaan ni Mayor Baste na mawalan siya ng mga pulis dahil sa mga pasaway, mga dealer na matitigas ang ulo. Dapat sila ang dapat mataychi, hindi ang mga pulis. Di ba? Ito pa. I will tell the police nga musukol gyud, kita nyo na. Kaya I cannot allow nga atong mga pulis ang madisgrasya. Sasabihin niya di umano sa mga kapulisan, mga ka-PL, na lumaban. Lumaban. Hindi niya di umano papayagan na ang mga kapulisan ang madisgrasya. Diba? May malasakit sa mga constituents niya sa Davao at higit sa lahat sa mga kapulisan. Yan ang pinuno. Tulad ni BP Inday Sara, kapag may mga sundalong nasawi, nasaktan o nabawian ng buhay dahil sa pakikipaglaban, kapulisan man o kasundaluhan, napakabilis pong dalawin ng ating pangalawang Pangulo. Pero yung isa, ayun, kuya-kuya-kuy lang, kakain-kain lang ng pulbo. Dayon nyo, rumayos ka! Konti na lang, maiinis na talaga kami sa'yo. Giyawhag ni Baste ang mga opisyales nga mo cooperate sa kapulisan aron pakusgon ang kampanya kontra nga illegal o sa illegal nga droga. Ayan. Aniya, mga ka-PL, nanawagan si Mayor Baste na makipag-cooperate sa mga kapulisan, no? Para palakasin ang kampanya kontra sa illegal na ipinagbabawal na pulburon. Ayan. Ito pa. Samtang sa pikas bahin, wala mihatag ang mayor og komento bahin sa pag-aare o pagpaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy tungod sumala niya
national and political matter kini. Ayun, natanong po siya ng media kung ano ang magiging komento niya sa pagpapaaresto kay Pastor Kibuloy. Hindi siya nagbigay ng kanyang komento. Aniya nga political matter di umano ito. Ayos. Yan ang mayor ng Davao, mga ka-PL. Sana yung ibang mayor dyan, nananawagan ako sa buong Pilipinas, mga kababayan, kung mahal nyo po ang inyong mga kaladiduton. Grabe, Bisaya, no? O kung mahal nyo po ang inyong mga nasasakupan, lalong-lalo na itong mga kabataan, magdeklara na din po kayo sa inyong lugar ng gera kontra droga. Huwag na po nating hayaan o wag na po nating asahan si Dayunyor na magdeklara ng dayan. Hindi niya po magagawa yan. Kayo na po mismo ang magkusa, mga kababayan. Napakagandang example po nito ni Mayor Baste. Diba? Pagmamahal po ito. Sa mga nasasakupan, higit sa lahat sa mga kabataan, wag mapariwara. Wag gumamit ng illegal na droga. Gayahin nyo po, mga sir, mga ma'am, ang alkalde ng Davao. Wag na po tayong umasa kay Dayunyor at wala po tayong aasahan dyan. O, diba? Ayos. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.